Based dun sa ano po, pwede. Sa capacity, Sa pwede. capacity, pwede na. Sa pintuan, pwede. Alright, pintuan, pwede. Ano pa po ang Yusek? Yung ano, tawag ko nila doon, yung Height, okay na. Height, okay. Okay Yung na, visual requirements, mukha naman okay. So, tignan, yung makina, hindi naman ako pwede Yes, but at least yung basic na nakikita po natin, pwede. yung ganito, hindi naman, pwede naman kahit hindi aircon, di ba? Sa tingin Pasado. ko, pwede. Taong 2018 nang itampok sa programang Get It Straight with Daniel Razon ang modernong jeep na inassemble ng Stop and Go Transport Coalition. Ito ang modernong jeep na sinasabing compliant sa itinakda ng Philippine National Standards para sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Ayon sa grupong Stop and Go Coalition, dati pa nilang planong paaprubahan sa gobyerno ang naturang modelo ng jeep upang magkaroon sana ng mass production. Subalit dahil inabutan na ng COVID-19 pandemic at napalitan na rin ang dating Duterte administration, hindi na natuloy ang kanilang isinusulong na disenyo ng modernong jeep na kahawig pa rin ng tradisyonal na estilo. Maski nawala na, ayon namin sa pag-uusap namin ni Calando at ni PGDAP at yung ibang transport, isinusulong pa rin namin dito sa likuran ko yung itsura ng jeep. Na sana ito yung itulak ng gobyerno o aprobahan ng gobyerno na itsura lang aming mga modern na sasakyan. Kasi bukod kasi sa hindi mawala yung mukha, sa tingin namin mas matibay. Pero makalipas ang higit 4 na taon, pumapasada na ngayon sa Makati City ang prototype unit na minodify ng BLM Motors sa Batangas. Ito rin ang mismong jeep na ipresenta noon sa programang Get It Straight. Ayon sa may-ari at operator nito na si Francisco Pacapac, pumasa ang kanyang unit sa roadworthiness test sa Land Transportation Office at nabigyan rin ng certification mula sa Philippine National Standard kaya't nagkaroon ito ng prangkisa mula sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hindi naman nila kinwestiyon kasi yung prangkisa na yun din ang ginamit eh. Yung plaka nito, yun din naman nakakabit eh. Parang walang, ang nabago lang dyan yung katawan. Yung mga makina na under chassis sa yung pa rin. Pero ayon kay Mang Francisco, hindi na nila naituloy ang modification nito dahil isinulong na ng pamahalaan ang pagpasok ng mga modernized jeepney na itsurang minibus at umugong na rin ang pag-phase out sa mga tradisyonal na jeep. Kaya naman ang kanyang unit hindi pa napapalitan ng rekomendadong makina sa ilalim ng PUVMP katulad ng Euro 4 o Euro 5 engine. Wala pa ring CCTV at hindi pa rin air condition. Yung hinihiling nila na gano'n, kung may pera tayo, kayang-kaya naman gawin yun. Siyempre, CCTV lang yun. Hindi ko na rin gisastuhan yan dahil siyempre hindi pa naman na-approve. Maglalagay ako na gano'n, di sayang lang yung pera ko. Ganito yung itsura ng loob ng modernized jeepney na itsurang tradisyonal pa rin. Kumpara doon sa mga jeepney na pangkaraniwan nating nakikita sa mga kalsada, mas mataas yung bubong nito kaya komportabling makakatayo sa loob ang mga pasahero at mas marami rin ang pwedeng maisakay. Komportable naman po, mas maluwag. Mas okay po kasi hindi siya nakakauntog ng ulo. Kasi minsan nauuntog yung ulo ng mga pasahero, lalo na pag mga matatangkad. Kami mga commuter, nakakadaan kami ng maayos, hindi siksikan. Kasi last time yung mababang bubong is medyo masikip kasi, di ba? Para sa akin, traditional jeep. Kasi ito yung nagpapakita sa pagiging Pilipino natin. Matapos ang naging transport strike at utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang PUVMP, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista noong nakaraang linggo na nakahanda silang suportahan ang mga local manufacturers para makapag-produce ng mga modernized jeepney na pasok sa Philippine National Standards. Gobyerno naman ay willing tumulong sa mga local manufacturers. Pwede namin pag-usapan yan, ano ba yung mga kailangan para makapagsimula sila ulit na pag-manufacture ng mga jeeps, mag-symbolic jeep, and that will comply with the requirements of Philippine National Standard.
Sa ngayon, nananatili pa rin ang December 31, 2023 na deadline para sa franchise consolidation ng mga pampublikong transportasyon at patuloy ang dialogo sa pagitan ng pamahalaan at mga transport group para pag-usapan kung dapat nga bang i-phase out ang mga tradisyonal na jeep na tinaguriang hari ng kalsada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.